Formal nang nilagdaan ng Department of Agriculture Regional Field Office 3, katuwang ang pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija at ang Makakalikasan Gabaldon Farmers Agriculture Cooperative ang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng kauna-unahang mega cold storage facility sa gitnang Luzon. Ang proyekto ay isang 396,000 bag capacity mega cold storage facility na may integrated solar energy system na itatayo sa Barangay Buliran, Cabanatuan City. Sa ilalim ng fiscal year 2025 locally funded projects, isinagawa ang MOA signing noong May 5, 2026 sa conference room ng DARFO 3 sa Diosdado Macapagal Government Center sa San Fernando. Ayon kay Daniel Alfonso N. Atayde, inaasang malaking tulong ang pasilidad upang mabawasan ang post-harvest losses ng mga magsasaka, mapatatag ang presyo ng mga produktong agrikultural at mapalakas ang food security sa bansa. Layunin ng naturang cold storage facility na mapahaba ang shelf life at mapanatili ang kalidad ng mga pangunahing produktong agrikultural tulad ng sibuyas, bawang, kalabasa at kamatis. Gagamit din ito ng solar energy system upang mabawasan ang gastusin sa kuryente at matiyak ang mas epesyente at napapanatiling operasyon. Ayon naman kay Engineer A.B. P. David, ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 493 million at may lawak na 246.5 by 56.48 metro. Inaasahan itong matatapos sa loob ng 270 calendar days alinsunod sa kontrata. Kabilang din sa proyekto ang dalawang electric forklift na may 1.5 hanggang 3 toneladang kapasidad at mahigit 5,800 heavy-duty plastic pallets upang matiyak ang maayos na operasyon ng pasilidad. Nagpasalamat naman ang mga miyembro ng Makakalikasan Gabaldon Farmers Agriculture Cooperative sa suportang ipinagkaloob ng pamahalaan at tiniyak nilang pangangalagaan ang pasilidad para sa kapakinabangan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija at mga karatig lugar. Binura na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang halos 200 milyong pisong utang sa reformang agraryo na mahigit 2,400 agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Central Luzon bilang bahagi ng pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na ginanap sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Kabuang 3,545 ARBs ang tumanggap ng Certificates of Condonation sa ilalim ng Republic Act No. 11953 na nagkakansela sa kanilang hindi nabayarang land amortizations kabilang ang mga interest at surcharges. Ayon kay Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, bahagi ito ng kanyang pangakong mapabilis ang implementasyon ng mga programa sa reformang agraryo at makumpleto ang pamahagi ng lupa sa loob ng kanyang termino. Binigyang din ni Estrella na nakabatay sa batas ang naturang pagpapawalang bisa ng utang. Aniya sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953 na nilagdaan ni Pangulong BBM Jr. noong July 7, 2023, kansilado na ang lahat ng utang ng mga magsasakang saklaw ng Comprehensive Agrarian Reform Program at iba pang batas sa reformang agraryo, kabilang ang interest at surcharges. Sinabi rin ni Estrella na mahigit 190 million pesos na utang ng mga magsasaka ang nabura na, bagay na makatutulong upang mailaan nila ang kanilang kita sa pagpapataas ng produksyon sa sakahan at iba pang kabuhayan. Bukod dito, namahagi rin ang DAR ng regular at electronic land titles, credit assistance na nagkakahalaga ng mahigit 16 million pesos at scholarship grants sa ilalim ng DAR Scholarship Program for Dependents of ARBs o DSP-DARB bilang bahagi ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month at suporta sa sektor ng agrikultura.
Pinakamataas ang bilang ng mga benepisyaryo sa Nueva Ecija na may 2,777 certificates of condonation. Sinundan ng Aurora na may 205, Zambales na may 180, Bataan na may 177, Tarlac na may 99, Bulacan na may 87 at Pampanga na may 20. Samantala, tiniyak ni Eric Francis Luna ang patuloy na pagtutok ng ahensya sa pagpapabuti ng buhay ng mga ARB sa rehiyon. Ayon kay Luna, magiging tuloy-tuloy ang pamamahagi ng certificates of condonation alinsunod sa batas at layunin ng DAR na mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa Central Luzon. Bahagi ang programa ng patuloy na hakbang ng DAR upang mapalakas ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa at mabigyan ng mas matatag na kabuhayan ang mga magsasaka tungo sa mas mataas na produksyon at kasarinlan. Nasamsam ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang mahigit 50,000 pesos halaga ng mga peking sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon sa iba't ibang bayan sa lalawigan noong May 21, 2026. Pinangunahan ng mga himpilan ng pulisya sa Karanglan, San Isidro, Aliaga, Gimba at Nampikuan ang operasyon na nagresulta sa pagsuko at pagkakakumpiska ng iba't ibang uri ng counterfeit cigarettes na umaabot sa kabuang halagang 50,655 pesos. Ayon sa NEPO, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa pagkalat ng mga peking sigarilyo na maituturing na banta sa kalusugan ng mga mamimili at nakakaapekto rin sa kita ng mga lehitimong negosyo at pamahalaan. Binigyang diin ni Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na kalakalan upang mapanatili ang kayusan at maprotektahan ang publiko laban sa mga produktong hindi rehistrado at posibleng mapanganib. Dagdag pa ng opisyal, paiigtingin pa ng pulisya ang police visibility at monitoring operations sa iba't ibang lugar sa lalawigan alinsunod sa direktiba ng Police Regional Office 3 at sa programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.